Network Entertainment. Grabe yung mga puno nila doon, parang sasabit si Tarzan eh. Diba? Yung mga ibang puno natin sa EDSA, hindi naman sa dinadown ko, no? Pero yung mga ibang puno natin sa EDSA, alam mo yung lagas na yung dahon, parang kill me now, kill me now. Putya, puno na ng tambucho ng bus, ng jeep. Doon parang ang lulusog ng mga halaman doon eh. Parang kaya nilang i-chokes lang yung mga puno natin dito. Ang mamacho ng mga puno doon eh. Sineryoso talaga ng Green City. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Isa na namang solid solo episode. Dahil mas madali at mas masaya. At ang i-share ko ngayon ay yung experience ng Comedy Manila, Absolute Mega Best of Comedy Manila Tour, Singapore and Australia. Yung last episode natin, kung nakinig kayo, ay about joking abroad sa mga mixed cultures, mixed races, mixed nationalities. Ang ginawa naman namin sa Singapore at Australia ay mga Pinoy. So halos walang adjustment. Pero nakahanap pa rin ako ng, kasi diba sabi ko sa last episode, ang maganda pag nagko-comedy ka sa abroad, titingin ka lang sa paligid, makikichismis ka lang sa political or kung ano man ang issues, tapos madali na. Ang naisip ko sa Singapore, barok sila. Yung mga Singaporean barok. Di ba barok yung mga Singaporean, tapos pag hindi mo sila naintindihan, sila pa yung galit. Di ba? Having here. Pag nag-order ka doon ng pagkain, having here. Having fun, yun ang ginawa kong joke, diba? Kasi parang barok sila, tapos sila pa yung galit pag hindi mo sila naintindihan. Kasi may sarili na silang brand of English, yung Singlish, na ine-embrace naman nila, no? Pero, ang ganda na kasi, hindi na to related sa comedy kasi rin kami dun, kasama yung mga partner namin, na-impress yung mga partner namin dun. Magstay kayo sa kasi si Red yan si Red at si Kate, nagstay na sila dati dun, recommend niya yung sana hindi kami ma-out of stock at ma-fully booked dahil dito, no? Tapos di na kami makastay sa Quincy Hotel sa Singapore. By the way, bakit sinasabi ng mga ibang influencer, this is not a sponsored post, but, di ba napaka-ineffective nun? Kasi, ibig sabihin nun, pag sponsored post yung ginawa nila, hindi totoo. So, ba't nila sinasabi pa yun? Hindi to sponsored post, pero ang ganda. Tapos meron sila next, sponsored post. Guys, kumain kayo dito. Okay, sponsored yan, so hindi totoo. Anyway, nagstay kami sa Quincy Hotel sa Singapore. May libreng snacks, libreng soda, libreng kape sa baba. Tapos ang welcome drinks, sabi ni Red, hindi siya welcome drinks, welcome sandwich. May welcome ice cream sandwich. Bilang sobrang sweet tooth, sabi ko, okay, sold, dyan na kami magsistay. So, saya, mabait sila dun. Ang Singapore, ang napansin ko, talagang, di ba yung dito sa atin, Pasig is the green city. Na totoo naman, naglakad ako kahapon sa Ortigas. Ma-appreciate mo talaga may mga puno sa gitna ng kalsada. Alam mo yun, may trees. Okay. Pero iba yung mga halaman sa Singapore, para kang nasa Jumanji nung sinabi nilang gusto nilang green city, talagang gusto nilang, tinalo pala sa pagka-green. Grabe yung mga puno dun. Natatawa nga sila sa akin kasi paulit-ulit ko sinasabi. Pero mula airport hanggang dun sa city, putya may bulaklak. Yung mga kinasal na dyan. Alam nyo yung presyo ng bulaklak. Yung mga lalaki dyan na nagbibigay ng bulaklak pag Valentine's. Alam nyo kung gaano kamahal yung bulaklak. Putya mula airport, highway nila, puno ng bulaklak. Tsaka ganun sila kayaman. Mga buganbilya, mga iba pang bulaklak na hindi ko alam. Putya, tapos yung mga tatawid ka sa Singapore, makakarinig ka ng maraming ibon. Isipin mo, putya, may skyscraper dito sa kanan, may skyscraper sa kaliwa, may mga mall, may mga luxury malls, ang tataas na hotel, tapos tatawid ka ng kalsada, putya, ang daming ibon. Lupit, di ba? May mga totoong birds. At least totoo yun, no? Di ko alam kung sound effects lang yun ng ibon. Kasi sabi ni Chi, ginagawa raw sa Japan yon, sa mga crossing may sound effect ng ibon para alam ng mga bulag na malapit na sila sa crossing. Pero sa Singapore totoo yata Kung hindi totoo yun,
i-correct nyo na lang ako pero hindi ako maniniwala dahil gusto ko yung fantasy niya eh. Pero totoo maraming ibon naman dun. Tapos yung ibon dun, di lang maya yan. Lalaki ng mga, alam mo yun, iba-ibang species ng birds. Parang gubat. Grabe yung mga puno nila dun, parang sasabit si Tarzan eh. Diba? Yung mga ibang puno natin sa EDSA, hindi naman sa dinadown ko, no? Pero yung mga ibang puno natin sa EDSA, alam mo yun, lagas na yung dahon, parang, kill me now. Pucha, puno na ng tambucho ng bus, ng jeep. Doon parang ang lulusog ng mga halaman doon eh. Parang kaya nilang i-chokes lang yung mga puno natin dito. Ang mamacho ng mga puno doon eh. Sineryoso talaga ng Green City. Tapos ang mararamdaman, kasi syempre Singapore, pagbalik ng Pilipinas, malulungkot ka talaga eh. Pag galing ka sa ibang bansa, general, mauwi ka sa Pilipinas, malulungkot ka talaga eh. Kasi walang lubak. Putya, pwede pala yun. Di ba pareho lang naman tayo ng climate ng Singapore, umuulan din doon, ganyan. Maaraw lagi, mainit. Sabi kasi nila, sira yung kalsada dito kasi syempre init, tas uulan, kakarak yan. Putya, pareho lang sa Singapore, ang kinis eh. Putya, para kang nag-ice skating pag nakasakay ka sa Uber. Hindi, sa Grab eh. Ganun, makikita mo yung diferensya, yaman. Tapos ang gusto ko sa Singapore, nandun yung mga skyscraper nila, nandun yung mga Gucci, nandun yung mga Van Cleef & Arpels. Yun napansin namin ni Chi eh. Pagka pumunta ka sa mayamang bansa, merong Van Cleef & Van Cleef & Arpels. Hindi namin alam kung ano yun, pero nakita rin namin nun sa mayamang lugar sa Hong Kong eh. Parang, may Van Cleef & Arpels, oh. Baka mahal na dito. Mahal na dito. Van Cleef & Arpels. Pero, may mga ganong luxury store, may mga high-rise na high-tech, pero hindi nila iniwan yung kultura nila ng hawkers. Pucha, dapat. What's up? Kung may nakikinig dito, Singapore Tourism Board, let's do another project. Kasi sincerely talaga rin na-recommend ko talaga yung Singapore dahil favorite food place ko pa rin yun eh. Tsaka Malaysia. Like I said sa previous episode, pareho naman sila na food eh. Magagalit lang sila sa akin kasi sabihin na Malaysia, mas masarap kami sa Singapore. Sabihin na Singapore, mas masarap kami sa Malaysia. Pero similar eh. Alam mo yun, may Indian food, may Chinese food, may Malay food, may nasi lemak, may butter masala, may butter chicken, may roti jan, may roti boom, may basta crispy squid, may mi goreng, may malaking roti na isasawsaw mo sa kung ano nung dal, may mga may mga kinakain dun. Basta nagwawala ako sa Indian food pag nasa Singapore ako eh. Sobrang malasa eh. Pero, di ba? Singapore Tourism Board. What's up? Let's do something. Or sponsor nyo kami sa next naming tour dun sa Singapore. Kasi yung mga Pinoy na nandun, hindi naman sinesegregate ko yung mga trabaho. Marami na rin yapis dun eh. So, hindi na rin totoo yung stereotype na pag Pinoy sa Singapore, malamang ito lang yung trabaho. Pinoy sa Dubai, ito lang yung trabaho. Di ba? Nag-iiba na eh. Nagde-diversify na. Nagiging mas diverse na yung hindi lang Pilipinas, buong mundo. So may mga yapis na rin doon. At ang feedback sa amin, nagulat kami kasi mura ng presyo. So naisip ko, takte, ang yaman nyo na talaga. Ang yaman nyo na talaga kasi nakatira kayo sa Singapore, kumikita na kayo ng Singaporean dollars, meron na kayong park, meron na kayong walkway. Tapos namumurahan na kayo sa presyo ng Comedy Manila. Sige, times 3 natin next time. Hindi, pero natutuwa ako doon kasi nakatakas na siya sa poverty. Congratulations sa inyo. Singapore. Mamaya pag-uusapan natin yung Australia kung may time. Pero yun lang yung mga nanotice ko sa Singapore. Hindi nila iniwanan yung hawker culture. Na parang food court na open air. Ayoko naman assume na nakapunta na kayo doon. Pero yun masaya kasi may Chinese food. Ang daming drinks doon. Kung nakapunta na kayo, more of nostalgia reminiscing na lang to. Tsaka plano nyo na yung next trip nyo. Kasi naglalaway ako ngayon, iniisip ko pa rin yung pagkain sa Singapore. Lahat ng juice, hindi naman lahat ng juice, pero ang dami. Merong lime juice, merong, paborito ko doon yung lime juice with yung lime juice kasi parang maalat, mapakla, tapos matamis, maasim sa dulo. Parang alam mo yun, uupahan ka ng pakla.
Ang pangit ng phrase na yun, no? Uupakan ka ng pakla. Ibig sabihin yung bitterness. Hindi upakan ka ng pakla, okay? Upakan ng pakla tsaka pait. Tapos, biglang re-reward ka ng tamis tsaka sour. Parang kikiligin ka. Lime juice! Pucha, hawker center. Meron pang sugarcane juice. Ang gusto ko sa sugarcane juice, pag nilagyan mo ng sour plum fruit, parang kiamoy. Pucha, ang tamis ng sour cane juice, tas kakagatin mo yung kiamoy, kikiligin ka uli. Yung watercress juice nila, parang sago natin. Meron sila mga iba-ibang letters ng te, tesi, teo, tetarik. Diba? I think Thailand din yun eh. May mga Thai tea. Marami ring Thai eh. May Thai food, Chinese food, Indian food, Malay food. Siyempre may Western food din. Oh my gosh. Grabe, nag-gain ako ng... Tinatrack ko pa na yung calories ko. Pucho, umu-over ako ng 2,000 calories. Parang 2 days worth yung kinain ko eh. No regrets, no regrets. May bidet yung hotel nila. Ayos. Diba? And then, yung venue namin dun, Absolute Mega Best of Comedy Manila sa Singapore, cinema siya eh. Cinema. So medyo weird kasi antarek, tapos nakatingin ka sa taas. Pero nagustuhan ko kasi yung vibe niya, parang yung comedy club na pinasara sa Malaysia, na lagi naming pinupunta nun, yung Crack House. May mga graffiti lang, parang medyo old building, tas ganun yung vibe. May artsy, parang Cubao X na tanggalin mo yung ipis. Yun. Yan Singapore. Yun yung itsura. Kaya nagustuhan ko yung vibe at maganda naman yung show namin dun. Ano pa ba yung naisip ko sa Singapore? Updated pa yung mga Pinoy na nasa Singapore. Kaya sana itong podcast ito umabot sa mga nakikinig all around the world. Ang ganda rin eh. Ang ganda ng timing ng lahat. Kasi sa edad namin, magpo-40 na ako. Nasa mid-30s si Red. Si GB, mid-40s. Parang yung mga napupunta namin sa Singapore at Australia, yung mga lumaki sa Pilipinas. Kasi kahit 30 years kang nasa Australia or Singapore, 10 years ka nasa Pinas, putya, alam mo pa rin yung mga jokes ni James eh. Kaya ang lupit ng mga jokes ni James, yung nostalgia, yung Reagan, yung Judy Ann, yung mga yung pinapalo, alam pa rin nila. Kaya ang ganda rin na gantong edad kami pumunta doon. Kasi yun na yung demographic eh. Parang lumaki sa Pilipinas, pero doon na nagtatrabaho or doon na nagpalaki ng pamilya, pero alam pa rin nila yung roots nila. Kaya sakto talaga eh. Nag-align yung mga planets at blines kami ng comedy gods. Isa pang naisip ko sa Singapore na i-joke, yung updated ba kayo sa bansa natin? Si Alice Go. Hindi raw mahanap. Nakita ko si Alice Go dito sa Singapore. 20 times. Nasa Orchard Road, nasa Lau-Pasat. Sabi ko, si Alice, di ba? At ang maganda doon, dahil hindi English, hindi naiintindihan at hindi ako sasabihang racist. Kasi, kasi masama naman yung ginawa niya eh. Alam mo yun? Tsaka, wala, ayoko na ituloy. Baka may mga ma-offend, no? Pero yun lang yung joke ko at nagets pa rin nila at ginoke ko rin yun yung maganda eh kasi habang nagtuturo syempre mag-grab kami papunta sa lugar, puro kami komedyante tsaka yung mga partner namin, hiritan lang. So nabuo ko yung Duterte joke about yung isang kaibigan book. Nakaisip ako ng Duterte joke na siguro good 3 minutes, 3 to 5 minutes. So itatry ko yun. Yung mga joke ko na naisip about Singapore, Australia, tatry ko sa Pilipinas kung makaka-relate ba sila. Kasi diba, nag-work na ako towards sa next 1 hour special next year. Ayoko pa sabihin yung venue, pero may naiisip na akong venue na bago. Na pasok pa rin sa branding natin. At maganda yung capacity. Kailangan kong kausapin bukas. Oo, kakausapin ko sila bukas. So dapat may bago na ako 1 hour. So yung mga nabuo kong bagong joke sa tour, i-incorporate ko yan sa next 1 hour special 2025 sa itang theater show na naman. Sana matuloy ako dun sa venue na iniisip ko. Ocean Park. Isipin mo yan, yung mga seal tumatawa. Di ba? Yung mga orca, putyo tumatawa. Hindi, joke lang. Siyempre hindi sa Manila Ocean Park, pero may venue ako naiisip. So, yun ang maganda rin sa tour. Kasi tumatambay kayo, tatawanan lang, kumakain ng masarap. Kinakabahan, halos nasusuka at nadjejebs pag kayo na, and then pag tapos ka na, kain ka na ulit. Sarap, di ba? Milo Dinosaur. Malaysia or Singapore. Bars uli yun Flip top. Pero sobrang sweet tooth ko,
sobrang kumukota ako sa Milo. May isang araw na nakatatlong lata ako ng Milo eh. Kasi yung Milo Dinosaur, may Milo sila tapos may powdered Milo na overload sa taas. Market ako nun eh. Sarap pa magpa-grab nung mutton curry. Tapos may isang boiled egg na putya. Ang laki oh. Sarap kumain dun. Singapore, the best. Ayun. Asa na ako? Ayun lang. Ang saya kasi mga Pinoy yun. So hindi ka mag-a-adjust ng... Tuwan-tuwa sila syempre. Ang comments na nakukuha namin, para kaming 3 hours bumalik sa Pilipinas. Nakalimutan nilang nasa Melbourne, Sydney, Singapore sila for 3 hours. Nasa Pilipinas lang sila ulit. Kasama yung mga fellow Pinoy. Ang ganda ng joke ni James doon kasi lumang sinihan yun sa Singapore. Pumunta pa yung Singapore, magjo-joke lang pala kami sa sinihan sa Recto. Galing, tawa ka nun. Sabi niya, kung Recto to, may nagjajakol na sa likod. Galing. So, good times lang talaga. And nagraramble on na ako about Singapore. Sana may time pa tayo. Pag-usapan naman natin yung Sydney and Melbourne tour. Nakapunta na ako sa Sydney dati. Nagustuhan ko siya kasi coastal city ba? Sabi nga nila sa studies, if you live near the water, mas mababa yung depression, mas masaya yung happiness and peace mo. So pagdating pa lang namin, sinundo kami ni Marco at Mike, yung mga producer doon. Dinala kami sa Sydney Opera House agad sa grounds. Pucha, iba talaga. First world, nasa white country ka agad, yung ganda eh. Diba? Tapos, yung Sydney, every tour, yan ang maganda pag 4 kami, the absolute mega best of Comedy Manila. 4 kami, at sa Singapore may 2 shows, sa Australia may 2 shows, sa Baguio, 1 show lang, sa Cebu may 2 shows. So sa dami ng combination nun, merong magiging pinakamalakas na set sa isang show and then babawi siya sa next show. O kunyari ako, mas maganda kunwari yung Sydney ko kaysa sa Melbourne. Alam mo yun, yung una ko sa Cebu, sakto lang. Tapos yung gabi ko sa Cebu, nakabawi ako na sobrang kill. Yun yung masarap pala sa tour. Na, alam mo yun, nagsasaluhan din yung mga set mo tsaka nagsasaluhan kayong 4 na ano ba yung gusto nila, ano ba yung ayaw nila ng crowd, ganun. Pero masaya. So yung Sydney, talaga memorable sa akin kasi ang ganda ng theater. Parang first world talaga yung theater, parang bagong-bago. Parang teatrino na walang alikabok. Yun eh, parang bagong-bago. Tapos apparently, yung town na yun pala ay cocaine town. Parang nandun daw yung mga gang ng isang race, nakalimutan ko kung ano, ayoko humula kasi baka maging racist ako. Pero nandun daw yung mga gang doon na mayaman yung people na to dahil sa cocaine trade. So parang nice, okay. Tinanong ko ulit, may mga nagda-drugs ba dito? Kasi yun yung lugar. Segue to Duterte joke. Masaya, masaya. And then yung Melbourne, sa Sydney, ang highlight din doon, shout out, sa Singapore nga pala, again, sponsor kami ng Philippine Airlines. Pati yung mga partner namin, parang sa Cebu. So maraming salamat sa PAL. Alam ko hindi kami sikat, mainstream, matinee idols, sinisigawan sa mga piyesta ng barangay. Pero sinuport nyo pa rin ang mga stand-up comedians, mga artist na Pinoy. Maraming salamat Philippine Airlines. The heart of the Filipino. Siyempre mabait yung crew. PAL yan eh. Diba? Mga Pilipino yan eh. Bait yan. Sa Sydney, na-meet namin yung The Cheat Coders. Pucha, hindi nyo ba nakita sa social media namin, 4? Pakinggan yung episode namin, The Cheat Coders. Kami 4 doon, si Red, si GB, ako. Ang saya ng episode na yun. At ito naamin ko na dati may ano ako sa mga Phil-Ams. Pero parang, bakit? Diba, bakit? Ignorante lang kasi ako eh. Alam mo yun? Ang karamihan talaga ng hate tsaka bashing galing sa ignoransya eh, no? Pagiging ignorant, sa inferiority complex, sa pride, sa ego. Pero putya, kung mamit mo sila, sobrang cool lang nila. Parang ikaw din. Diba? So tumikim kami ng Vegemite, tumikim kami ng Tim Tam. Putya, nakakumota rin ako ng 1 taon ng Tim Tam dun eh. Tim Tam for life eh. Nung nandun ako sa Sydney. So na-meet namin yan, The Cheat Coders. Sobrang tumambay kami after nung show. Reminiscing about Pinas, yung mga
kung paano sila lumaki. And ang interesting din kasi Phil Aussie sila, Philippine-Australian, pero karamihan ng audience nila Phil American. So sabi ko, sana matupad yung para sa inyo, sa Cheat Coders, na mag-meet and greet at live podcast kayo dun sa Amerika, di ba? Saya nun. Tapos Aussie sila, so para mag-tour. Sobrang good vibes. And kumain din kami kung nasa Singapore kayo nakatira or pumunta kayo Singapore, kumain kayo sa Don Lechon. Solid yun. Don Lechon. Pati yung sinigang nila, lechon yung laman. No kidding. Pati yung Bicol Express nila, lechon yung laman. Yung lumpia nila, lechon yung laman. Pucha, solid. Tapos kung nasa Sydney naman kayo, Mama Lors, kumain ako doon ng sinigang na ano yung isdang paborito ko? Hindi eh. Pampano. Delicious. Tapos syempre crispy pata. So, parte na yan siguro no? Pag nagtutour kami kasi syempre yung mga restaurant yung may connect sa Philippine community, sila nag-introduce ng Comedy Manila rin sa mga ibang tao doon. So parang dadalaw ka doon. Filipino food, comfort food din naman. So sa Sydney, na-meet namin yung Cheat Coders, ang saya. Tsaka syempre si Mike and Marco, yung producers doon. Mabait yung tech guy doon sa theater sa Sydney. Ganda, all around good times. Meron pa kaming coaster na Mercedes-Benz. Maraming salamat Marco for taking care of us. Yung likod ng backstage, waiting area namin, putya, may tinta, may Bundaberg, may sandwich. Nice. Laki pa ng ang ganda. And then lumipad kami sa Melbourne. First time ko sa Melbourne. Ang akala ko sa Melbourne parang Subic. Kasi inisip ko mas inland siya. Alam mo yun, parang mas desert. Parang Subic. May mga building lang na malalayo. Parang sa Breaking Bad, yung New Mexico. Pucha, pagdating ko doon, na mind blown ako. Parang Europe. Hindi pa ako naka New York, San Francisco. Pero parang ganun daw. Parang New York, San Francisco. Pero I guess yung New York, galing din naman sa design ng Europe. Diba? Yung mga building. So mukhang Europe, may mga lumang church. May tram. May lumang building. Tapos pinatungan ng skyscraper na modern. Pucha, lupit. Parang naalala ko Berlin. Nung naglalagay kami sa Berlin, ganun din eh. Hindi ko alam na ganun pala sa Melbourne, na mind blown ako. Tapos, sorry sa mga taga Sydney, pero grabe yung pagkain sa Melbourne. Kasi yun yung food and art center daw ng Melbourne, ng Australia Melbourne. Kasi nandun nga yung Melbourne Comedy Festival. Manifest natin sa universe na makasama kami dun. Saya nun, no? Andun yung mga art. Pumunta kami ni Chisa, isang market, Queen Victoria Market. Makakabili ka ng sweater, mansanas, tsaka kebab. Ganun kabarid. Tsaka cannoli. Yung sweets na, alam mo yun, donut. Sarap. Bumili ako ng dun eh. Sweater. Bumili siya ng passport. Basta, napashopping kami dun. Saya. Ang grabe. Ang ganda eh. Kasi parang hindi nawawala sa Singapore tsaka Melbourne yung ganun eh. Kahit modern city na. Meron pa rin mga ganung lugar na within the city, biglang sa Melbourne parang mag-Uber ka lang na sandali, nasa suburbs ka na. Tapos hindi ko maintindihan bakit walang traffic sa Melbourne. Although mas maganda yung kalsada sa Singapore kaysa sa Melbourne. Kasi sa Melbourne parang kumakajut-kajut ka ng konti. Pero walang traffic sa Melbourne, hindi ko maintindihan eh. Galing eh. Baka sobrang laki lang talaga ng Australia. Tapos ganda, may park doon, yung Botanic Garden. Dapat sponsoran na rin ako ng Australian Tourism Board tsaka Singapore Tourism. Lahat ng Tourism Board. Pucha. Pero pagkain, Singapore pa rin. Pero masarap yung Japanese sauce. Di ba? Yun yung best na nakain ko sa Melbourne, Japanese food eh. Tsaka Asian food sa mall. Yun yung pinost ko sa Instagram eh. Kasi marami talagang immigrant eh sa Melbourne. Melting pot na rin siya. I guess, kaya sinasabi na iba parang New York. Yung immigrant food nila, authentic. Kasi kung born and raised doon, mabait. Mabait eh. Pero ito, immigrant eh. Kasi pagka nag-umorder ka, galit. What you have? What you have? Oh, masarap ang pagkain dito. Authentic Chinese. Diba? Mga ganun. Masarap ng kain namin doon. Ngayon parang naglalawin na ako. Tapos sa Melbourne, ang charming ng venue namin sa Melbourne. Kasi town hall siya. Akala ko naman town hall lang yung pangalan. Literal na town hall siya. Para siyang barangay hall. Pero first world, syempre.
town hall siya na may canyon sa harap. Alam mo yung mga old town halls? May decorative na canyon sa harap, tapos mukha siyang old town na function hall, tapos yung taas parang may mga burloloy-burloloy. Hindi ko alam kung tama ba to, Victorian decoration, yung mga sa ceiling. Basta parang mga pang cotillion na nakikita mo sa Hollywood. Parang ganun, yung ganda eh. Tapos mabait yung parang pamilya yung tech guys doon, yung nag-audio and lights. Parang pamilya lang sila kasi kasama yung dalawa niyang anak. Tapos mabait siya, kinakausap niya kami, puti siya. Mukha siyang rocker dati na saya sa Melbourne. Nanood yung pizza ko, mas marami akong kaibigan doon. Kasi nung Sydney natapos, ang yayabang ni na Red, ni na GB, ni na James, andyan yung kaibigan ko, andyan yung ako, sabi ko, andyan yung girlfriend ko. Oh, di ba? Pero nung Melbourne, sabi ko, ano kayo ngayon? Sydney, dami niyo shoutout. Ako maraming kaibigan dito. Doon yung taekwondo mate ko, yung cousin ko, yung kapatid ng asawa ng kuya ni Chi, andun. So parang masaya. And then, saya, after nun, may pinuntahan kaming place na imbis na inuman, putya, dessert place. Ako sobrang sweet tooth ko talaga eh. Alam ni na Red yan. So nag-enjoy ako doon, putya, Belgian waffle, ice cream. Oh my gosh. Imbis na alcohol, asukal na lang yung poison ko eh. Saya. Sana maulit yun at sana magkaroon din kami sa Brisbane, Perth, or saan man, New Zealand. Melbourne Comedy Festival, di ba? Ano lang yan? Manifest. Na-enjoy ko mag-stay kasi sarap din ng weather. Ramdam na ramdam mo nasa ibang bansa ka no? Pag nag-Melbourne ka. Baliktad pala doon. Ang Christmas nila summer. Parang ganun. So, ang lamig nung pumunta kami doon. Nakabili rin ako ng relatively mura na trench coat kasi malamig yung, shopping din tayo pag may time. Kasi ano pa ba napansin ko sa Melbourne? State Library of Victoria. Doon ko nakita talaga na, okay, ito yung dahilan kung bakit mga puti, mga Caucasian, ang ruling class ng mundo. Paano nila ang ganda ng building eh. Kahit i-google nyo, Victoria State Library, Melbourne. May dome, tapos yung parang may mga bankers lamps. Tapos sa loob, may museum. Library, pagpasok mo, may modern museum doon about refugees. So yeah, gusto nila yung ina-acknowledge nila yung hardships ng ibang races. Yun yung napansin namin sa Australia eh. Parang ang lakas nila mag-awareness sa mga indigenous aborigines. Pero awareness lang. Kami pa rin titira dito. Kaya okay na kayo dun sa reservation. Okay lang. Magbigay lang kayo ng art. Bebenta namin sa market. Sabihin namin aboriginal art. Pero sa amin pa rin to Parang ganun. Mga ganun pa rin. Pero yun, yung library na yun, pagpasok mo may museum na mga painting. Tapos may mga tao talaga nagtatrabaho at nagbabasa. So imagine mo kung citizen ka dun, kung doon ka nakatira, may libre kang wifi, makikicharge ka dun, pwede ka mag-aral dun, ang ganda. Talagang pinaprioritize nila yung knowledge versus yung TikTok. Alam mo yun? Hindi library talaga, ginastusan talaga, tas ang laki. Parang parte ng gobyerno, library, ang lungkot ng meron ba tayo library dito? Parang liit ng QC library. Di ba? Ganda. First world talaga eh. Na-enjoy ko eh. Parang bakasyon talaga na parang okay. Ang sarap maglakad sa sidewalk. Pwede kang mag-cellphone. Sa Singapore, ang ginagawa nila, kasi akala namin may nakaiwan ng wallet sa table sa isang hawker center. Tapos bumalik. Ganon sila mag-reserve ng upuan at table. Bag na mahal, wallet. Kasi walang nagnanakaw. Kasi mayaman na sila eh. O kung di man sila mayaman, disiplinado sila eh. Dito po siya, agawan ng upuan eh. Malingon ka lang unti, wala na cellphone mo. So yun ang masarap sa pagbakasyon kasi Singapore. Safe. Alam mo yun, pwede kayo maglakad ng gabi. Kung may kasama kang babae, mas kampante ka. Sa Melbourne, maaga lang nagsasara lahat. So adjustment yun. Pero masaya. Saya ng tour. And I guess, alam mo yung nakakaipon ka na pag 30s, 40s ka na. Kasi dati, slamingit ka talaga, di ba? Parang 5 kayo sa kwarto, sa Boracay. Ngayon, medyo nakaipon ka na, hopefully. Parang,
Uber na lang, Grab na lang, 'di ba? Kaysa tinatamad ako mag-public transport eh. 'Di ba? Tapos ang maganda sa Melbourne, putya, Uber nila Lexus. Luxury car, Uber X lang yan ha. 'Di ba yun yung pinaka-basic? Dito yung Grab, 'di ba? Mga Mirage, Wigo, mga maliliit na kotse. Doon putya, Lexus, ES ha, yung mukhang Accord, yung mukhang Camry. Yun ang Uber X nila. Yun ang basic Uber nila. First world. Botanical Garden. Search nyo rin sa Melbourne. Royal Botanic Garden. Pucha, ang ganda. Parang Europe experience na hindi ko na-expect. Ganun pala sa Melbourne. Sana makabalik kami doon. Ganda ng gardens. Yun nga. First world experience. Sobrang lawak ng garden. Ayun, malamang government uli yun, di ba? Ang ayos ng latag eh. Ang ayos ng latag ng city. Ayos ng city planning. Sa Singapore din, ang ayos ng planning. Tingnan namin yung mga kondo. Parang ang gaganda. Iba talaga nagagawa ng pera. Ang ganda. Yun, tapusin ko na dun, no? Na-enjoy namin yung Singapore at Australia. At again, hindi naman siya tinataiyon ko yung Pilipinas. Pero makikita mo kung gaano kaganda yung ibang bansa. Tapos parang ba't hindi natin magawa yun, ano? Maybe in 1,000 years, tayo na yung superpower. Di ko alam. Thank you for listening to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Again, putting it out there kung may kilala kayong producer na may experience sa pag-produce ng theater shows all around the world. Sabihin nyo lang sa Telegram group or sa Instagram ko at Victor Anastasio. Kung di pa kayo member ng Telegram group, yung link ay nasa description ng episode na to. Sumali kayo doon at maraming salamat. At batuin na natin ngayon kasi napag-usapan namin kanina na Jasper at Jeff. Baka gawin ko twice a week yung episode ko. Hindi ko pa alam kasi ayun, marami tayong nababangko. Baka mamaya 2026 na, pinag-uusapan ko pa rin tour ko ng 2024. So para hindi tayo maubusan, pag-isipan natin. Okay ba yun sa inyo? Twice a week? Makikinig ba kayo ng Thursdays? Let me know sa Telegram group ng Intellectual Wall. Let me know sa Instagram. Maraming salamat sa lahat na nakikinig. Sana mag-ipon kayo ngayon at makapunta kayo ng Singapore next year. Kumain kayo doon ng masarap sa mga hawker center at makabisita nyo rin yung Melbourne. Na mukha palang Europe pag naglakad ka po siya. May mga building na luma. Kung mahilig kayo sa kape, nag-enjoy si Red doon dahil coffee drinker siya. Kung mahilig kayo sa sweets katulad ko, putya, kukota rin kayo doon sa mga croissant, donut, cookies. Calling it out there. Kung meron kayong mga tourism board, bahala sa inyo. At kung meron tayong may gusto mag-food sponsor sa Intellectual Wall, bakit hindi rin? Kung may gusto kayong t-shirt na ibigay or sapatos or kotse or alam mo yun, open-minded kami dito. Ang dami namin dito. Maraming salamat. Game ako sa X-Deal dahil wala lang. Parang may pasalubong naman ako sa kanila pag galing ako sa kunwari lang galing sa ibang bansa, di ba? Yung pala sponsor lang. Oy, Pod Network, may pasalubong ako sa inyo pero galing lang sa listener. Maraming salamat sa pakikinig na Intellectual Wall with Victor Anastasio. Hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang stand-up comedy. Mabuhay ang mga Pilipino all around the world. Sana yumaman at yumaman pa lahat. At sana yumaman at yumaman pa. Kasi mas marami pang nanood sa Sydney kaysa sa Cebu. Tama ba? O kaysa sa Baguio. Parang, ano meron, di ba? Parang palaisipan siya eh. Dahil ba mas maraming disposable income nga yung mga nasa Singapore at Sydney? Dollars kinikita nila? Or hindi ba kami umaabot sa algorithm ng Baguio at Cebu at mga lalawigan dito? Marami rin kaming learning sa tour na to. Kasi, ang weird no, paano namin Comedy Manila. Pero gusto namin ipaabot yung gantong stand-up comedy. At maganda pag may nga nabubuong eksena kasi sa Cebu, wala pang stand-up comedy scene. Sa Baguio, may stand-up comedy scene, may mga open micers. Pero hindi sila born and raised sa Baguio. So, alam mo yun, sa Australia, natuwa kami kasi may Sydney na
Phil Aussie group dun, ng mga Kolokoy din, ng mga Kengkoy din. So sana magkaroon din ng, alam mo yun, local comedy sa Australia or something, di ba? Parang, ika nga ni Muman, we need more soldiers in this war. So, mabuhay ang stand-up comedy, mabuhay ang mga Pilipino. Alam ko, tinataihan ko lagi yung Pilipinas, but this is home. Sana ma-improve din natin at yumaman tayo para may pera tayo para sa arts, para sa mga libraries, para sa mga museum, para mag-reserve tayo ng bag, tapos hindi na nakawin. Alam mo yun? May kasabihan, di ba? This is why we can't have nice things. Kung dumudura ka, nag-iwan ka ng chewing gum, tumatawid ka na nakapula yung pedestrian, this is why we can't have nice things. Kung di ka nag-iipon, puro aporma, walang laman yung investments mo, this is why we can't have nice things. Yung Singapore, yung gobyerno nila, ang galing eh. Anyway, magrarumble na naman ako. Pakinggan nyo lang yung episode ko na From Third World to First. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay tayong lahat. At yumaman tayong lahat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.